Diyos na walang halaga. Kailangan ihandog ko kay Lord ay galing sa pinaghirapan ko. Kailangan ang ihahandog ko sa Diyos ay mayroong halaga. Kaya bago po natin ito ipagpatuloy na talakayin, tayo po muna isang daling bumuko sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na kung saan kami po ay iyong tinawag at dinala sa lugar na ito, sa iyong sanctuary, upang kami na iyong mga anak ay magtipon-tipon, magpupuri, sasamba, at magpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Katulad po ng aming inawit kanina, ikaw ay nag-iisang Diyos. Walang katulad. Ikaw ang Diyos na lumikha ng buong daigdig. Ikaw ang Diyos na lumikha ng tao. Ikaw ang lumikha sa aming Panginoon. And this morning, let your people worship and give our highest praises and adoration into your name, because you deserve, Lord. Salamat po sa umagang ito. Salamat po, pinagsama-sama mo kami. Gabayan at samahan po kami, Panginoon. Patuloy po kami nagpapasakop sa iyong kalooban at nawa ang iyong banal na presensya ang siyang kumilos at manguna sa aming kaligtaan. Bigyan niyo kami, Lord, ng karunungan at katalinuhan, kaunawaan, upang sa gayon ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na mahiwaga sa amin, ay amin pong maunawaan. Samahan mo po ang bawat isa at patuloy po kayong kumilos sa aming mga puso sa umaga nito. We praise you, Lord. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Ang halaga ng buhay na nakasentro kay Kristo. Ano nga ba yung konteksto o yung background ng talata na ito na sinabi po ni Haring David, I will not offer anything that cost me nothing. Si David po ay nagkasala. Hindi po sa kanyang pangangalunya, hindi sa kanyang pagpatay, hindi sa kanyang pagsisinungaling, kundi yung kanyang kasalanan ay yung magpasenso siya sa kanyang mga tauhan para bilangin kung gaano karami yung mga kasundaluhan ng Israel na kanyang makakasama para po sa kanilang pagkikipaglaban. At ito po yung udyok sa kanya ni Satan. Inudyukan siya ng kaaway na gawin ito. Bakit? Dahil kapag sila po ay nagtagumpay, nang dahil po sa dami at lakas ng puwersa ng mga kasundaluhan, magkakaroon po, magiging proud po itong si David sa kanyang sarili, maging ng kanyang mga tauhan. At ito po yung ayaw ng Diyos na makita. Yung tayo po ay maging proud sa ating sarili. Yung magkaroon tayo ng pride. Kasi ito po yung dahilan kung bakit yung napakagandang anghel na si Lucifer ay nahulog sa kasalanan. Dahil sa pride. Sabi po ng Proverbs, pride goes to destruction. Ibig sabihin, ito po'y patunay na pagka tayo po ay maging mapagmataas at doon yung pride sa ating sarili, masisira ang ating buhay. At ganun po ang ginawa ng Diyos. Dahil po sa kasalanan na ito ni David, nagpadala po siya ng salot. Isang epidemya na kung saan ay talagang kumitil po ng maraming buhay sa bansang Israel. At doon po na-realize ni Haring David na siya ay nagkasala sa Diyos. Kaya siya ay lumapit
at isinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sabi niya, Lord, nagkasala ako sa iyo. Humihingi siya ng tawad sa Diyos at doon po, binigyan siya ng instruction kung ano yung mga dapat niyang gawin. Na dapat siyang maghandog para maibalik yung kapayapaan at kagalakan sa kanyang puso, sa kanyang paglilingkod sa Diyos, at mapatawad siya. Hindi lamang siya, kundi maging ang buong Israel, mapatawad sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. At doon po ay lumapit itong si Haring David kay Asauna. Sabi niya, bibilihin ko yung iikan mo at yung mga baka, yung mga hayop na ihahandog ko. Pero sabi po ni Arauna, dahil sa kanya mataas na respeto kay Haring David, ito po ay gusto niya ibigay ng libre. Gusto niya ito ibigay ng libre. Pero sabi ni David, hindi maaari na libre na ibigay mo sa akin yan. Papayaran kita ng sapat na halaga. Kung magkano yung halaga, nang hinihingi ko sa iyo. Napakaganda po ng sinabi ni Haring David, I will not offer anything that cost me nothing. Mga kapatid, dito po ay sinasabi ni David, na ayaw niya maghandog sa Diyos ng libre. Gusto niya, pinaghirapan niya yung kanyang ibibigay na handog para kay Lord. Ayaw niya na hindi siya magbayad doon sa kanyang ihahandog sa ating Panginoon, sapagkat pinapahalagahan niya kung ano ang nais niya ihandog sa ating Panginoon. So dito po, David displayed an important principle for us. Ano po yung pinapakita niya sa atin? We should give more to God. Na hindi lamang po yung parang conveniente sa atin. Itinuturo po dito sa atin na magbigay tayo sa Diyos, maghandog tayo sa Diyos out of our grateful heart. Amen? Magbibigay tayo, maghahandog tayo sa ating Panginoon dahil po sa kagalakan ng ating puso na magpasalamat sa ating Panginoon. Yun ang nais na ipahayag, ipakita sa atin ni Haring David sa mga talatang ito. Meaning to say, palaging may halaga sa buong pagsuko natin sa Diyos. Amen? Mayroon tayong dapat nagagawin at ito po ay dapat pinapahalagahan natin. Mayroon itong katumbas. Once we surrender our life to God. Sapagkat ito po mga katangian na ito na makikita sa ating buhay. Ito po ay nagpapakita that we live a life na kung saan nakasentro si Kristo sa ating pamumuhay. Now, ang tanong, ano-ano nga ba yung mga makikita sa ating buhay kapag ka ang ating buhay po ay nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo. Ang una po, ang buhay na nakasentro kay Kristo ay may kabayaran sa ating mga kasalanan. Sa buhay po ni David, kahit na siya yung taong malapit sa puso ng Diyos, ay nagawa niya pa rin magkasala. Ito po ay nangangahulugan lamang na kahit gaano man kalakas ang pananampalataya ng isang tao, ngunit kung siya ay nagpapadala pa rin sa udyok ng kaaway, ay siguradong mahuhulog siya sa kanyang kasalanan. Subalit po ang kagandahan ng isang buhay na nakasentro kay Kristo, tuwing tayo po ay nagkakasala, napakadali po natin maisip, ma-realize na bumalik sa ating Panginoon. At ang kasalanan
ang siyang bumabagabag sa ating kaisipan. Bumabagabag ito sa ating buhay. Para tayo po ay lumapit sa Diyos at isuko natin sa Kanya ang ating sarili, ang ating mga kasalanan. Sabi nga ng Hebrews chapter 12 verse 1, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Sabi ng mga taga-Hebreo, ang daming mga tao ngayon na namumuhay ng matuwid sa harap ng Diyos. Sila yung titignan natin. Yung buhay nila, yung titignan natin upang sa gayon, makita natin yung ating sarili at yung ating mga makasalanang gawain at paiwaksin natin ang anumang mga mali nating gawain. Dahil alam natin hindi ito ang kaluluwa sa harap ng ating Panginoon. Ang kasalanan din po ang siyang bumabalakid para sa paglago ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi po dito ng mga taga-Hebreo, iwaksin natin ang kasalanan. Tignan natin yung mga Kristiyano ginagamit ng Diyos para maging instrumento ng ating paglago at pamumuhay na nakasento kay Kristo. Mga kapatid, may I ask this question? Anong kasalanan ang sadyang pinahihintulutan mo sa iyong buhay? Ano yung mga kasalanan na kung saan ay nariyan pa rin at ayaw isuko sa ating Panginoon? Ang Diyos po natin ay nagdadalamhati at naglulungkot. Kapag tayo po ay naglilingkod na sa Kanya, subalit natutuon pa rin yung kasalanan na hindi pa rin natin maisuko sa Kanya. Efeso chapter 4 verse 13, huwag ninyong gulutan ng bigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Ibig sabihin, pagka tayo po ay nagkakasala, nalulungkot ang Diyos, nasisira yung ating testimony. Kaya yung panawagan ni Apostol Pablo rito, sabi niya, sa bawat Kristiyano, huwag ninyong dulutan ng bighati. Huwag niyong hayaan na malungkot ang banal na Espiritu sa inyong mga buhay. Sa bawat isa sa atin, sapagkat ito yung tatak ng Diyos. Sabi rito, ito yung katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Malapit na bumalik ang ating Panginoon. Amen? At sinasabi po ng mga ng mensahe ng Diyos, once na tayo po'y magpatuloy sa ating kasalanan, hindi tayo makakasama doon sa bagong Jerusalem na Kanyang itatagay, na Kanyang itatayo. Kaya habang nabubuhay pa lamang tayo, habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoong Hesus, nawa maging tapat tayo na maglilingkod sa Kanya. At kung meron man tayong pagkakasala na nagagawa sa ating Panginoon, which is hindi po natin maiwasan, pero huwag po natin gawing lisensya yung salitang ako'y tao lang. Because God has given us the wisdom to live, to choose a life na kung saan ay karapat-dapat sa Kanyang harapan. Dapat mo ipagtapat sa Kanya upang maging malinis ang iyong budhi, malinis ang ating kasalanan, at tuluyan na tayong makapamuhay na nakasentro kay Kristo. Ang pagsuko natin sa Diyos ay nangangailangan po ng pagharap sa mga paborito nating kasalanan. Harapin natin ito. Harapin natin itong mga kasalanan na ito at ihingi po natin ng tawad sa Diyos at sumuko tayo sa Kanya.
Ikalawa, ang buhay na nakasentro kay Kristo ay may pagtanggi sa nais ng mundo. Sabi po ng mga Juan chapter 2 verse 15 and 16, huwag mong mahalin ang mundo, ang mga bagay na nasa mundo. Kung mahal niyo ang mundo, hindi niyo mahal ang Diyos Ama. Lahat ng mga bagay sa mundo, mga pansariling pagnanasa, mga nakikita at gustong makuha ng mga tao, ang lahat ng nandito sa mundo na ipinagmamalaki ng mga tao, lahat ng yan ay hindi galing sa Ama. Yan ay galing sa mundo. Meaning to say, huwag lamang po natin pagtuunan ang mga bagay sa mundong ito. Yes, hindi po masama ang yumaman. Sabi nga sa mensahe ng devotional kanina, napaka-interesting, kaya kami talaga nakinig lahat. No? Yung mensahe po doon ay kung paano yumaman. Sayang, na-miss niyo yun. Na-miss niyo yung mensahe ng Panginoon. Yung mga hindi po nakadalo kanina sa devotional. Hindi po masama yung umasenso sa buhay, yumaman, subalit sinasabi po ng Biblia, huwag natin pakamamahalin ang mga bagay na ito. Huwag natin higit na mahalin yung mga nakikita natin sa sanlibutan, sapagkat lahat ng yan ay hindi galing sa Diyos. Sabi pa ng 1 John chapter 3 verse 19, minamahal ng tao ang mundo. Minamahal ng tao ang kadiliman. So tayo pong mga namumuhay na nakasentro kay Kristo, dapat nating paliwanagin ang ating ilaw. Tayo dapat ang siyang magliwanag. Tayo dapat ang magiging magandang testimony sa mga taong nakapaligid sa atin. Matthew chapter 5 verse 16, ganon din naman, dapat pagliwanagin ninyo ang ilaw ninyo sa harap ng mga tao para makita nila ang mabubuting ginagawa at purihin ang inyong Amang nasa langit. So, ibig sabihin, if you live na kung saan po ay nakasentro kay Kristo, kung namumuhay ka na ayon sa kalooban ng ating Panginoon, malinis sa kanyang harapan, ang Diyos mismo ang siyang pupurihin sa pamamagitan mo. Hello? Ang ganda po siguro nun, Ang sarap siguro ng pakiramdam na tayo mismo ang nagiging dahilan para ang isang tao ay magpuri sa Diyos. Nagiging tulay tayo ng blessing sa ibang tao. Nagiging daan tayo sa ibang tao para sila po ay makakilala sa ating Panginoon. Kaya hinihikayat po tayo ng talata na ito, dapat pagliwanagin natin ang ilaw na ito sa harap ng maraming tao para maging pagpapala tayo sa iba. Kapag ito ang ginawa natin, tayo po ang magdadala sa isang tao upang siya ay tumanggi sa anumang udyok ng sanlibutan. Sa anumang nakikita niya sa mundo ito. Hindi tayo ang dapat nagiging dahilan para tanggihan si Kristo. Dahil nangyari na po yan sa ating Panginoon Jesus. Tinanggihan na ang ating Panginoon dahil ang kanyang mga tagasunod. John chapter 15 verse 19 to 20, kung kayo may sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya, ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan. Take note, dahil kayo ay hindi na sa sanlibutan, hindi na kayo makasanlibutan, kundi pinili na kayo ng Diyos. Ang sabi niya rito, ang sanlibutan ay mapupuot sa inyo. Alalahanin niyo ang sinasabi ko sa inyo, walang alipin higit kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo'y inuusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinubad nila ang aking salita,
tutuparin din nila ang mga salita ninyo. Mga kapatid sa pananampalataya, sa isang Kristiyanong sumuko na sa Diyos, dapat ang laman ng kanyang pag-iisip ay kung paano niya maluwalhati ang Diyos. Ikatlo, ang buhay na nakasentro kay Kristo ay pinaglalaanan ng halagang pinansyal. Kung babalikan po natin itong kwento, yung summary ng kwento ng buhay ni David, dito po sa 1 o sa 2 Samuel na binasa natin kanina, binili ni David ang kiikan at mga baka na ihandog niya sa Diyos. Tumanggi si David na maghandog sa Diyos na walang halaga. Gusto niya ito'y kanyang pinaghihirapan. Gusto niya na yung kanyang ihahandog sa Diyos ay hindi libre. Dahil na-realize ni David na siya ay nagkasala sa Diyos. At naunawaan niya ang paghahandog ang kinakailangan niyang gawin para siya ay mapatawad ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Ang paghahandog rin po ay isang uri ng pagsamba at paglilingkod sa ating Diyos sa buhay. Kaya ayaw niya ng libre. Ang inihahandog niya sa Panginoong Diyos. Gusto niya bayaran kung ano yung mga kagamitan para kanyang paghandugan sa ating Panginoon. Dahil deserve the Lord ang ganong mga handog. Amen po ba? Deserve the Lord yung ganong mga bagay karapat-dapat ng ating Panginoon. At sabi pa rito nung sinabi ni Haring David sa verse 24, hindi ako mag-aalay ng walang halaga sa akin, sapagkat ito po ay kapwa kasiraan ng puri sa Diyos. Na para bang iniisip ni David na hindi Lord, no? Hindi ka karapat-dapat sa mga ganitong paghahandog na libre, na walang bayad. Gusto ko, Lord, maghandog sa iyo ng pinakamahalaga mula sa aking mga pinaghihirapan. Dahil para kay Haring David, isang paghamak sa kanyang, maging sa kanyang sarili. At parang ayaw niya maghandog sa sarili niya pinagkakakitaan. Minsan ito po ang dapat nating makita at mabago. Paialis yung ating pong kaisipan. Kapag tayo po ay maghandog sa Diyos, pinaglalaanan ng oras, pinaglalaanan ng panahon, at pinaglalaanan ng halaga. Amen po ba? Kaya yung mga bata na nag-practice kanina, nag-cover sila ng sayaw para sa ating Panginoon. Kaya pala kagamapon dumalabog dito sa taas. Sa taas. Naririnig ko roon sa baba. Kasi nag-practice pala sila ng kanilang ihahandog sa Panginoon. Kaya mga ating praise and worship team po ay nagpa-practice sila ng 2 gabi para ibigay nila yung pinaka-the best na pagsamba at pagpupuri nila sa Panginoon, pag-worship nila sa Diyos. At dapat po natin mabago, mga kapatid. Tayo po mga Pilipino ay dapat patutunan natin yung paglaanan ng halaga ang lahat ay pinagkakaloob natin sa ating Panginoon. Ano man yung i-offer natin sa Lord,
dapat pinapahalagahan po natin. Dapat pinaghahandaan po natin. Hindi po libre. Hindi tayo tatawad. Diba? Kahit si Haring David, hindi niya tinawagan. Pwede bang ganito na lang? Binibigay niya na lang sa kanya. Ang binayad niya ay yung sakto doon sa halaga na ganyang nais bilhin para sa Panginoon. Minsan tayo mga Kristiyano, mahilig tayo sa tawad. Mahilig tayo sa libre. Di ba? Punta ako kay ganito, magpapatahi ako. Kapatiran ko yun. Kaya sigurado, kung hindi yan libre, mababa lang yan. Discounted yan, sigurado, makaka-discount ako sa kanya. Mahilig tayo sa tawad, mahilig tayo sa discount, kaya tuloy, pati yung ino-offer natin kay Lord, discounted rin. Yung ino-offer din natin kay Lord, gusto natin mula sa libre na binibigay din sa atin kay Lord. Total, libre naman ito. Sa iyo ko nang bibigay sa iyo lahat ito. Total, binigay lang din naman ito sa akin ng libre. Bibigay ko po ito sa iyo lahat. Church, napakaganda po na pinakita sa atin. Sa totoo lang, kung gusto mo rin maging matagumpay sa buhay, ganon din ang gawin mo kung ginawa ng Haring David. Diba? Ano pong sabi ng verse 5? Dahil ganon ang ginawa ni David, naghandog siya sa Diyos na merong pinaghirapan niya yung halaga na yun. Pinagtagumpay ng Diyos ang kanyang buhay. Inalis sa kanya lahat ng mga salot, hindi lamang kay David, kundi sa buong Israel. So, ibig sabihin, ito po ay nagpapakita na kung tayo rin po ay maging tapat sa ating pong paghahandog sa ating Panginoon, whatever na ating pong ihahandog sa Diyos, na pinaglalaanan po natin ang oras, panahon, ng pinansyal, hindi po natin ito libre na nakuha at ibibigay ng Diyos dahil libre. Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa iyong buhay. Lahat ng salot, maging sa trabaho mo, aalisin din ng Diyos. Amen ba? Pagkatagumpayin ka niya, hindi lamang po sa mga pagsubok, kundi maging sa pinansyal na aspeto ng iyong buhay. Kung matutunan po natin yung ganong klase na paghahandog sa Diyos, pinapahalagahan po natin galing sa ating mga pinaghihirapan. Lord, ito po para sa iyo. Galing sa pinaghirapan ko, buong puso ko po ibinibigay sa iyo. Masaya po ako ibinibigay sa iyo out of my grateful heart, out of my love for you, Lord. Gusto kong ibigay sa iyo ito dahil mahal kita. Gusto kong ibigay sa iyo ito dahil lubos ang aking pasasalamat sa iyo. Amen? Pero kung gusto natin manatili sa kalukhaan, kung gusto natin manatili sa kahirapan, kung gusto natin maranasan yung mga salot, alam na. Di po ba? But church, kung gusto mong mabuhay ng matagumpay, kung gusto mong mabuhay ng sagana, kung gusto mong mabuhay ng may katiyakan, kung gusto mong mabuhay ng may kagalakan sa iyong puso, kung gusto mong mabuhay na may kapayapaan, gawin mo kung ano pinapakita sa atin ni Haring David. Proven and tested. Sabi ng Diyos, alisin ko lahat ng salot at pagtatagumpayin kita sa lahat ng labanan mo. Amen? Napakaganda po na paalala sa atin ng Diyos. Kailangan po natin alisin sa ating kaisipan yung mga maling pananaw na yun at gawin at sundin ang itinuturo sa atin ng ating
ang paglilingkod kay Kristo ay nagkakahalaga ng pananalapi. At maging sa Biblia, marami pong beses na ito po ay itinuturo sa atin kung nais po natin mapalaya, magkaroon ng financial freedom, maging victorious sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Isa po halimbawa dito ay yung Lucas chapter 21 verse 1 to 4. Yung babaeng talo na naghandog sa templo. Now, tingnan po natin mabuti. Sa Lucas chapter 21 verses 1 to 4, sabi dito, pagtingin ni Jesus sa paligid, nakita niya ang mayayaman na naglalagay ng kanilang mga offering nila sa temple. Galing po ito sa Pinoy version. Nakita din niya ang isang mahirap na byuda na naghulog ng 2 pirasong barya. So, dito po, inilarawan ng Panginoong Jesus sa templo, may mga mayayaman na naghulog ng kanilang mga handog, ng kanilang mga offering. Subalit, sabi dito, ito pong binigay ng byuda ay, sabi rito sa verse 3, sinabi ni Jesus, mas marami ang binigay ng mahirap na byudang ito kaysa sa lahat ng binigay nila. Bakit? Dahil yung binigay po ng mayayaman ay parte lang ng kanilang kayamanan yung ibinigay po nila sa Panginoong Diyos. Yung handog nila sa ating Panginoon doon po sa templo, bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ibig sabihin, yung sobra lamang na pera ng mga mayayaman na ito, yung kanila pong hinulog doon sa offering. And of course, kasi yung hulugan po ng mga offering noon ay yung parang nang maingay kapag ka naguhulog ka, kasi pera po noon mga barya, coins, pero malaki po ang halaga. Ano? Kaya pag nagbuhulog po sila ng marami, talagang tumataginting, no? Ang ingay noong offering container na yun. Pero ito pong dukha na byuda, sabi ng Panginoong Jesus, mas marami ang kanyang binigay kaysa sa mayayaman. Bakit? Dahil ang binigay po ng byudang ito ay maliban po sa yun ay galing sa kanyang pinaghirapan, yun din po binigay niya ay para sana sa kanilang pagkain sa buong araw na ito. Subalit, hinandog niya ito sa Diyos. Kaya nakita ng Panginoong Jesus, siya ang may pinakamalaking binigay kaysa sa mga mayayaman na nagbigay. Yung pinakamahirap, pero dahil alam niya na yung kanyang ipagkakaloob sa Diyos ay dapat mula sa kanyang pinaghirapan, pero halaga para sa kanya, hindi po siya nagdalawang isip. Ito po ay hulog at ihandog sa ating Panginoon. Hindi man niya nakita ng maraming tao, pero ang Diyos ang nakakita mismo sa ginawa ko ng babaeng tao. Church, ang ating Diyos
ay hindi po bulag ang mga mata. Hindi sa katulad ng Diyos-Diyosan na mayroong mga mata pero hindi nakakita. Hindi sa katulad ng isang Diyos-Diyosan na mayroong kamay, subalit hindi kanya kayang hawakan at hindi niya kayang ibigay ang kanyang pagpapala para sa iyo. Ang Diyos po ay may puso. Yung Diyos-Diyosan ay wala. Kaya ang Diyos po ay nagmamalasakit sa mga taong nagmamahal din sa Kanya. Amen? Gumawa si David ng altar. Wala pong Diyos-Diyosan na kanya pong sinasamba. Siya po ay direktang lumapit sa Diyos. Sinuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon, direkta sa ating Panginoon. Kaya ang Diyos po mismo nang umusap sa Kanya. Bakit? Dahil ang Diyos po natin ay hindi nakikita. Hello? Hindi mo nakikita ang Diyos, pero nararamdaman mo ba? Yes. Kaya, hindi dapat tayo sasamba sa anumang mga inukit na kahoy o anumang bato sapagkat ang Diyos po natin ay Diyos ay Espiritu at dapat natin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Diyos na ito na Espiritu ang siyang higit na nakakita sa tunay mong kalagayan sa buhay. At alam niya kung ano ang mga pagpapala na kanyang ipapadala para sa iyo because of your love sa ating Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, another question. Ano ang ibinibigay mo kay Kristo kung siya yung tunay mong Panginoon? Anong ihahandog mo sa Kanya kung siya yung tinuturing mong Diyos ng iyong buhay? Ang ganda po ng inawit natin kanina. Diyos na dakila, nag-iisang Diyos, Diyos na walang katulad, Diyos na walang kapatay. Amen? We declare, pinapahayag natin ng ating mga labi kung sino ang Diyos natin pong sinasamba. Now, kung si Kristo ang tunay mong Panginoon ng iyong buhay, ano ang ibinibigay ko sa Kanya? Ano ang nais mong ihandog sa Kanya? Kaya ito po kayo ang sumunod. Amen? And lastly, ang buhay na kasentro kay Kristo ay may halaga sa iyong puso. Ibig sabihin, pinapahalagahan po natin. Namumuhay po tayo na pinapahalagahan po natin kung ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kay David at sa buong Israel, sila po ay iniligtas ng Diyos. Inalis lahat ng mga salot. Inalis sila sa katunghaan, sa kahirapan. Inalis sila doon sa mga kalaban, kanilang mga kaaway. Maging ang ating Panginoong Jesucristo, ililigtas po tayo mula sa kapahamakan. Amen? Kaya napakahalaga po na itong kaligtasan na ito na pinagkaloob niya sa atin. Dapat po natin itong pabuhay. Sabi nga ni Apostol Pablo, work out your salvation. Ipabuhay mo ang kaligtasan tinanggap mo mula sa ating Panginoon. Ipabuhay mo ang mga salita ng Diyos na iyong narinig. Sundin mo ang mga utos ng ating Panginoon.
ipakita mo ang iyong kaligtasan. Ang kaligtasan po ay libreng kaloob, handog sa atin ng ating Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya, pagka tayo po ay nagkakaroon ng pagkakasala sa ating Panginoon, lumapit tayo sa Diyos. Kung dumating po tayo sa punto na nare-realize po natin yung mga mali po nating gawain, lumapit tayo sa ating Panginoon. Ihandog natin sa Kanya ang ating buhay. Ibigay natin sa Kanya ang ating buhay. Isuko natin sa Kanya ang ating puso. Ang pagsuko sa Diyos ay ang pagpapakita at pagbibigay natin ng priority sa Kanyang kaharian. Matthew chapter 6 verse 33, sabi po dito, pero higit sa lahat, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. Unahin ninyo yung pagharian kayo ng Diyos. At sumunod sa Kanyang kalooban. Sabi po ng Matthew chapter 26 verse 9, hindi ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo, Panginoon. Church, bilang pagtatapos, isa pong katanungan yung iwanan ko sa inyo. Nakapaghandog ka na ba kay Kristo na libre? Nakapaghandog ka na ba kay Kristo nang walang nagastos? Hindi yan deserve ng Panginoon. Bakit? Dahil ang Panginoong Jesus binayaran ka ng napakalaking halaga para makapamumuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Binayaran ka ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Nagsakripisyo siya para sa iyo. Ikaw ang dapat na magdusa sa iyong mga kasalanan. Subalit, ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang Kanyang sarili para maging handog para sa iyo, para sa ating lahat. Amen. Namatay siya sa cross para bigyan tayo ng panibagong buhay. At nabuhay siya na pagbuhay para bigyan tayo ng pag-asa. Kaya patuloy po natin piliin ang isang buhay na nakasalit kay Kristo. Alalahanin natin ang Kanyang mga ginawa. Inihandog niya ang Kanyang sarili. Tayo rin po. Maghandog rin po tayo para sa ating Panginoon. Ang ating buhay at kung ano man ang nais natin ihandog sa Diyos. Bigyan po natin ito ng halaga. May pagsakripisyo. At pinaglalaan ang oras ng anumang pinansyal na mayroon po tayo. Amen? Tayo po ay lumapit sa ating Panginoon. Let's pray. Lord, sa oras na ito,
Nagpapasalamat po kami sapagkat itinuro po sa ating Panginoon ang tamang paraan, kaugalian na paghahandog, pagbibigay namin sa iyo. Hindi lamang po ng anumang pinansyal o material na bagay yung dapat namin ihandog sa iyo. Subalit higit sa lahat, O Diyos, ay ang aming buhay na dapat namin ihandog sa iyo. Dahil iniligtas mo kami mula sa kapahamakan. Iniligtas mo kami mula sa katugmaan. Iniligtas mo kami, Panginoon, sa anumang kahirapan. Iniligtas mo kami, Panginoon, at tinulungan sa anumang mga labanan sa buhay. Kaya sa oras na ito, Panginoon, narito po kami na katulad ng paglapit ni Haring David sa iyong banal na presensya. Narito kami buong puso. Ang aming pong isinusuko, ang aming pong buhay sa iyo, Panginoon. Church, patuloy po natin pagulay-gulayan ang salita ng Diyos. Itaas mo ang iyong mga kamay kung gusto mong isuko ang iyong buhay sa Panginoon. Huwag mong pansinin yung iyong katabi. Huwag mong pakinggan ang ingay ng iyong paligid. Subalit labihin mo ang presensya ng Panginoon. Nangungusap ang Diyos sa iyo sa oras na ito. Nais ng Panginoon na hindi ka magpatuloy sa iyong pagkakasala. Subalit nais ng Diyos sa umaga nito na iwaksi mo ang anumang mga pagkakasala na nandiyan sa iyong puso. At ang Diyos ay nakahanda na makikinig sa iyo. At ikaw ay kanyang patatawagin. Buksan mo lamang ang iyong bibig. Buksan mo lamang ang iyong puso sa oras na ito. Oh, hallelujah. Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus. Sa mga taong ito na nagtaas ng kanilang mga kamay. Tanda ng kanilang pagsuko, Panginoon Diyos, sa kanilang buhay. Nais nilang isuko sa iyo, Panginoon, ang anumang kahirapan. Nais nilang isuko sa iyo, Diyos, ang anumang pride sa kanilang puso. Nais nilang isuko sa iyo, Panginoon Diyos, ang anumang kasalanan na dala-dala pa rin nila sa mga oras na ito. Nais nilang tanggalin, Panginoon, ang mga makasalanan gawin. And indeed, Lord, we believe na naririto ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Narito ka upang ipadama sa amin, Panginoong Diyos, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, Panginoon. Narito ka sa aming kalagitnaan at nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso. Sinisiyasat mo kami, Panginoon. Naririnig mo ang aming mga bulong sa oras na ito. Bulong ng pagsuko. Knowing that you are our God. A powerful God. And you deserve, Lord, kung ano man po ang aming mga isuki, ahandog sa iyo sa oras na ito.
Hallelujah. Patawarin niyo po kami. Maging sa lahat ng aming pagkukulang. Maging sa lahat ng aming pagkakasala. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po talisay ang aming mga puso sa oras na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, na magpapabuhay. Naayon sa iyong mga salita. Father, I pray that you will continue to be with us, Lord. Continue to minister to your people. Hipuin mo ang aming mga puso. Alisin mo ang anumang pride, ang anumang kasalanan na nagkakari sa aming mga puso. Sumalit pagharian mo ito, Panginoon. Wala sa oras na ito. Tinahayaan namin, Panginoon, na ikaw ay maghari sa aming mga puso. Sambahin ka, luwalang din. Hallelujah.